Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan.
Ang subo kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagbabalik po ang Radyo Henyo at ang oras po ay alas 4:22 ng hapon. Ako pa rin po ang inyong kasama. Diyos ko, nagkakabulol-bulol na ako. Oo, Dr. B. Cristobal po sa ngalan ni Kuya Angelo Palmones. At ito po ang Radyo Henyo. Kasama natin online as promised ang ating suking health expert mula sa Theoxis Health Ventures para pag-usapan naman natin itong tungkol sa HIV. Ayan. Attorney Ran Mendoza from Theoxis Health Ventures, isang registered pharmacist. Magandang hapon, Attorney Ran. Good afternoon, Dr. B. Naririnig niyo po ba ako? Yes, clearly. Very clear. Magandang hapon at nasaan ka ngayon? Ako ay magja-jogging sa UP, Diliman. Ay! Buti naman malakas ang internet mo, ha? Oo. Kasi maganda tong ating... Yes, sir. Maganda tong topic natin. Kaya kailangan malinaw ang iyong mga sagot doon sa mga tanong ng ating mga kahenyo. Unang-una, bagamat ito'y laging nadidiscuss sa mga interview at sa iba't ibang mga platforms, ano nga ba yung HIV? Kasi Love Month ngayon, alam mo naman, hindi lang Valentine's Day ang dapat ay nagpapaalala tayo. No? Ano yan? At ano yung status ng mga kaso dito sa Pilipinas? Tumataas pa rin ba, Attorney Ran? Yan, so magandang usapan yan, Doc Rubino. So, review lang natin, no? HIV infection is a primarily sexually transmitted, although may ibang means yan na natatransmit from different humans. So, through infection, through injection, especially kung may mga drugs daw na ginagamit using injection, blood transfusion, but primarily for the Love Month, no? Just a reminder, because yung HIV is pwedeng transfer, no? From one person to another through unprotected sex. So sa ngayon po gusto natin pag-usapan kasi according to reports in 2025, no, medyo tayo yung tinatawag na has the fastest growing number of HIV cases in the Asia Pacific region. So last year, parang daily may 57 Filipinos na nagkakaroon daw ng HIV. Although maraming nag-dispute dyan, ang sinasabi the only reason why tumaas yung number kasi marami na rin talagang open to be tested. Kaysa sa before na hindi open tested. So, aangat nga naman yung number. So, regardless whether may katotohanan na tumaas lang because marami nagpapatest, it is still something that we should be cautious of or be wary of para maprotektahan natin ang ating health. Kasi in the first quarter of 2025, 1/3 nung na-diagnose na may HIV ay mga 15 to 24 years old na kabata. Oo. Kasi yan ay, kumbaga minsan ay hindi naman napapansin kasi maraming ang kahalintulad, yung symptoms niyan. But before we talk about the symptoms, Attorney Ran, ano ba yung, kasi interchangeably use yung term na HIV and AIDS. For once, ano ba ang pinagkaiba niyan? Anong HIV versus AIDS or AIDS? So, yung HIV kasi, it is the human immunodeficiency virus, diba? So, it is a condition. Ang kinaibahan niya sa AIDS is, yung AIDS kasi is the late stage of HIV infection na yung katawan natin, the immune system ng katawan natin is badly damaged because of the virus. So, hindi ibig sabihin na may HIV ka, may AIDS ka. Okay. Kasi yung HIV, if maintained, right now with the different technology, treatment, management, kaya mo kasi kontrolin yung tinatawag nating viral load. Okay. Kung patatagin mo ang immune system, umiinom ka ng mga gamot, hindi talaga siya magagamot, nandyan lang yan as of the moment. No? Wala pa tayong
treatment for HIV or AIDS, pero kaya mo pababain or i-maintain yung viral load such that hindi siya magpo-progress sa AIDS. At yung nga, sabi natin yung AIDS, ito na yung late stage ng HIV infection kasi at this point, yung immune system natin is badly damaged na because of the virus. May mga technicalities to, number of CD4 cells, yun, measurements, but it's really technicality na lang. Okay. So doon tayo sa HIV, no? Hindi pa AIDS, no? Hindi pa yung malalang kaso ng infection ng HIV. So ano yung mga red flags or symptoms na hindi dapat balewalain at ito ay talagang maaaring mag-point towards HIV kasi maraming kahalintulad, 'di ba? Yung mga rashes, yung fever, pananakit ng katawan, 'di ba? HIV Pero what will distinguish HIV from other conditions, Attorney Ran? So siguro tayo as adults, no? Alam naman natin siguro kung nakipag-meet tayo recently kasi yung HIV, yung mga symptoms lalabas yan 2 to 4 weeks after the virus enters the body. So kung alam mo nagkaroon ka ng unprotected sex, tapos ang naramdaman mo, yung sinabi mo, Doc, no? Fever, headache, muscle aches, joint pain, tapos may sore throat ka, painful mouth sores, swollen lymph glands, yung mga kulani ba yung tawag sa Tagalog? Kulani. Namamagayo. Yan, no, diarrhea, unexplained weight loss, pag-ubo, night sweats. So, etong mga to, all together, be worry already and get yourself tested so that you can get the treatment or yung mga management to keep the viral load low kung ikaw nga ay nakitaan na may HIV. Kasi lumalabas yan, parang chronic yan, ano? Now you have it, now you feel it, pwedeng, di ba, pwedeng mawala, pero pabalik-balik yan. I'm sure, kung hindi ma-address yan, ano, pwedeng mag-advance to AIDS. So, dapat may recognition. May testing capability naman tayo dito sa Pilipinas, I believe so. Kasi natitrace natin, ano? Yan po. Okay. So, ito yung maganda. Marami tayong testing sites. Ayun. At yan ba'y libre sa mga public health centers, Attorney Ran? May mga centers po, may mga organizations na may funding na nagbibigay ng free treatment. Pero recently po, because of the cutting of certain funding from different government, di ba? Medyo nabawasan po yung ibang organizations ng fund. So medyo nabawasan din yung free testing. But pero pa rin naman, so if we look for LGU partnerships, may mga testing sites you can get testing for. Okay. So ang isang tanong dito kasi sabi nga natin hindi naman yan curable in a way, 'di ba? It is something that is always there kasi nga although self-limiting yung virus, kaya nga ayaw nating yan ay makontract ng kahit na sino. Hindi yan katulad nung sipon na pag nawala na talaga pero pabalik-balik, wala sa sistema mo. Pero pag bumaba yung immunity mo, ay talagang mai-infect ka ulit. Ano? Pero yan, kumbaga nasa loob na ng katawan mo. So, ano ba yung mga latest sa pag-aaral? Meron bang mga bagong gamot o meron bang bakuna laban sa HIV, Attorney Ran? Yan. So unfortunately, Doc, wala pa tayong bakuna for HIV. Marami pong pinag-aaralan ngayon na iba't ibang ways of treating it, no? Nagkakaroon tayo ng mRNA using DNA origami to prompt antibody production. Pero kung sinasabi natin na vaccine for HIV, wala pa. Although maraming na tayong animal testing na posible pointing to that direction. But approved for humans, wala pa po tayo after po. Oo. Siyempre, ang dapat nating pagtuunan ng pansin yung prevention. Kasi nga, kung merong may stigma yan di ba? Kinatatakutan kahit anong education ang gawin natin. Kasi nga yung pwedeng maging komplikasyon yan later on, yun yung talagang dapat katakutan yung mga diseases na pwede nating makontract kasi wala tayong immune response doon sa mga iba pang infeksyon. So paano ba maiiwasan ng HIV infection? Attorney Ran, how do we, especially for those who are sexually active, ano-ano yung mga paraan para paulit-ulit nating sabihin at maalala nila at siguro i-observe nila para mag-ingat sila, Attorney Ran?
So kung bilang kabataan, di naman natin maiiwasan yan, di ba? But there are certain things that you can do to significantly reduce yung risk mo ng pagkukontak ng HIV. Kasama na dyan yung pag-use ng protection, practice safe sex, or at least be monogamous para at least alam yung kayong dalawa, wala kayong pagkukuhaan pa ng virus, di ba? And kung ikaw man ay makakontract ng HIV, hindi naman ibig sabihin nun katapusan na ng mundo. With all the technologies, advancement in management ng HIV, marami ngayon are actually living normal lives. No? So hindi siya death sentence. Yun yung magandang balita ngayon. So all the things that you can do are available. You get the medicines, mga free medicines, marami yan partnerships with LGU. Palakasin mo talaga yung immune system mo para ma-control mo yung viral load. Nandyan yung nutrition, protein, exercise regularly, quality sleep, good oral hygiene kasi lumalabas yan pag meron kang HIV. Manage mo yung stress mo, stop drinking alcohol, huwag ka nang mag-drugs, stop smoking. And of course, may mga supplements tayo ngayon na available, proven and tested to actually help significantly improve your immune system. At syempre, kailangan natin yan ngayon, whether ikaw ay nandyan sa reproductive age na yan, Hindi lamang naman HIV ang dapat nating katakutan, pero syempre, dapat tayo ay talagang mag-ingat anumang virus. At lalo na sa HIV, dun sa mga sinabi mo, Attorney Ran. So ano ang pwedeng magawa ng food supplement katulad ng Ultabio para sa ating immune system, Attorney Ran? Yan. So ito po yung latest technology para sa ating immune system. Kung dati meron tayong prebiotics at probiotics, ang Japan po ay nag-develop ng tinatawag nating postbiotic. Ito po ay mga patay na microorganism. Ito po ay specific lang to Lactococcus lactis strain plasma. At ito po ay nag-activate ng tinatawag nating commander-in-chief ng ating immune system, plasmacytoid dendritic cells. In turn, inactivate po nito 4 types of immune cells. Yun po ang nagpapatatag sa ating immunity para po sa inyong mga tao na immunocompromised. Mababa po ang immunity, lagi kayong nagkakasakit. Katulad ng mga may HIV, baka po may mga estudyante dyan na sakitin dahil sa stress sa school, laging puyat. Mga empleyadong laging nagkakasakit dahil nga sa mga demands ng work. I-try nyo po itong Ultabio because according to 17 human clinical trials conducted in Japan, Vietnam, and other parts of the world, talaga pong nagpapatatag ito ng ating immune system. That's why it has received numerous awards globally. At ang good news, nandito na po siya sa Pilipinas, in Mercury drugstores. Pwede rin po kayong umorder niya sa aming TikTok shop, Lazada, Shopee, or go to our e-commerce site, ultabio.shop, para po matikman at matry nyo na, ang kakaibang immunity dulot ng Ultabio. Ayun. Ang Ultabio, mga kahenyo, ay produkto ng biotechnology. Kaya yan ay safe dahil scientifically proven through clinical studies gamit ang mga tao, human beings, hindi lang mga animal studies po ang ginawa dyan. So again, Attorney Ran, maraming salamat at siguro next week pag-usapan naman natin ang tungkol sa Ultaflex, para matulungan naman natin yung mga nagkakaproblema sa kanilang mga joints or even sa kanilang mga balat, kasi yan, kung meron kang ganyang problema, hindi lang dahil sa HIV, iba pang mga symptoms ng ibang mga kondisyon, makakatulong ang Ultaflex. So next week, Attorney Ran, I'll see you again and maraming salamat and good afternoon. Thank you, Doc. See you next week again. Okay, so yan po ang ating nakasama, Attorney Ran Mendoza, Reynald Mendoza, isang registered pharmacist, attorney na registered pharmacist pa at siya ay mula sa Theoxis Health Ventures, ang gumagawa at distributor ng Ultabio at Ultaflex. Susunod na ang ating huntahan tungkol sa fungal infection ng mga sibuyas pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras po ay 4:36 ng hapon.
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.
Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max alaga, Max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules.
and you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 4:47 na. Kasama natin online ang ating scientist mula sa UP Los Baños, si Scientist Melissa P. Montecalvo ng National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science ng UPLB. Good afternoon, Ma'am Melissa. Gandang hapon po, Dr. B. Hello, welcome to Radio Henia. First time mo, ma'am? Opo, ma'am. Yes, oo. Sa kwentuhan lang to, ma'am. Gusto lang nating ipaalam dun sa karamihan, kasi alam naman natin, marami nagrereklamo, parang hindi na bumaba. Although bumaba ng konti, I guess, ang presyo ng sibuyas. At isa sa mga tinuturong dahilan, yun na nga, yung mga ani ay medyo nagkakaproblema din, Lalo na doon sa red onions, yung red creole ba yan? Ano ba yung tinatawag na anthracnose twister sa mga sibuyas, Ma'am Melissa? Okay po. Siguro po ang mga taga-subaybay natin ay mas pamilyar doon sa harabas o doon sa pesting insekto. Ayun. Pero aside po doon ay meron pa po tayong disease concern. Ito nga po yung tinatawag na anthracnose twister, na ang nagdudulot ay 2 pong species ng amag, yung Coledotricum at Fusarium. Opo, may mga reports na 80 to 100% po yung infection na dinudulot nito. At iba't ibang bahagi po ng sibuyas ang natatamaan nito. Pwede po yung dahon, pwede po yung bulbs niya rin po. Okay. Tinatawag po ito ng ating mga farmers na agawikaw, antrak, spaghetti, pilipit at bigyan po. Okay. What would drive anong mga kondisyon ang parang nagiging cause nitong pagdami nitong mga amag na ito o mga fungal infection, mga ko-consider po. Dahil iba-ibang uri hindi lang isang klase, tama ba? Opo. May 2 pong klase, yung isang Coledotricum at Fusarium. Yung Coledotricum po, base po sa pag-aaral ng ating pong Filipino scientist, ay nagdudulot ng anthracnose o yung batik sa dahon. Yung twisting naman po ay dulot ng Fusarium. Pero po sa pag-aaral sa ibang bansa, yung Coledotricum din po ay nagdudulot ng twisting. Ito po ay nagkakaroon ng sakit sa ating taniman kapag maulan. Kasi po madalas, di po ba, kapag mahalumigmig din po ang panahon, yung very high humidity, ang temperature po ay around 20 to 30 degrees Celsius. At kapag palagi pong basa yung surface ng ating halaman, kasi ito po ang nag-aalaw sa ating mga fungal spores o yung mga binhi ng amag upang mag-germinate po at magtuloy ng infeksyon sa ating halaman. Alam naman natin yung mga amag gustong-gusto yung mamasamasang environment. Yung onion talagang tinatakpan pa yan para hindi masyadong maapektuhan ng mga hamog o even sobrang init din ng araw. Kaya siguro nagkakaroon ng problema. Pero ma'am, sabi mo, twisted neck, di ba? Twisted leaves, yun ang nangyayari. Tapos elongated neck, di ba? Yan yung mga simptomas. Yes po. Apektado ba mismo yung bulb, yung mismong sibuyas, ma'am? Opo. Dahil po nagkakaroon tayo ng abnormal neck elongation, nagiging mas maliit po yung ating bunga. Tapos ito po rin ay nagdudulot ng pag-deteriorate niya even before harvest. At kapag nagkaroon po rin ng sakit, upon storage ay sabi po ng ating mga farmers, ay mas mabilis din po itong nabubulok po. Ito ba yung parang itim-itim dun sa mismong bulb? Pag nabili mo, pagtalop mo, parang may kulay itim nga na amag doon sa loob mismo ng first layer nung, di ba kasi parang modified leaf ba yung onion? So parang pagbukas mo, meron ding amag sa loob. Yun pala yun, ma'am? Iba pa po yun, ma'am. Kasi meron po tayong mga amag na nasa post-harvest stage po sila. So hindi yun. Iba pa po yun po. Okay, so maliit ang bunga. Kaya rin nagmamahal. Siyempre, hindi yan mabibili. Malulugi ang ating magsasaka. Magkano na ba ngayon ng kilo ng onion, ma'am? Yung huli kong bili, parang 300 umabot ng 300 Kaya kalahati ng binibili ko.
Ang mahal! Oo nga po, mahal pa po ngayon. Oo, 280 yata sa palengke, pero sa grocery parang 300 pesos. Ano? So paano naman lumilipat yan mula sa isang taniman? Meron bang mga dapat na tandaan ang ating mga magsasaka? No? Kasi kung nakatanim pa yan, paano ba yan na spread from one, doon within the same farm or from one farm to another? Opo. Doon po sa farm natin, makikita na po natin itong mga amag na ito kasi meron po silang kakayahan na maging soil-borne o ibig sabihin mamuhay po sa lupa. At meron din po silang mga tinatawag na resting structures na katulad ng chlamydospores at maaari po silang mabuhay doon sa mga plant debris. Yun po mga chlamydospores ay nag-aalaw sa ating mga amag na mabuhay for several years sa soil. At nagkaroon nga po kami ng pag-aaral po, nagkaroon kami ng disease surveys and soil collection po sa different locations sa Nueva Ecija at na-detect po namin through molecular means na present nga po itong Cholidotrichum and Fusarium doon sa soil na yon. Kaya sa soil pa lang po ay ibig sabihin, nandun na po yung inoculum o yung amag na magdudulot ng sakit. At aside pa po doon, kasi di po ba nakita natin, pinakita po kanina dyan sa ating slides na yung foliar ng ating halaman. Meron po siyang mga orange or black. Yun po yung tinatawag na mga spores o yung binhi ng amag na airborne din po yun at nadadala ng water splashes. Kaya po ito po ay maaaring mailipat sa kabilang taniman po. Okay. Kung yan ay bukod dun sa pwedeng madala ng katubigan, paano yun? Kasi kung buong farm ay merong mga spores at talagang malaking posibilidad na magkaroon ng ng fungal infection yung mga tanim. Paano ang gagawin ng isang magsasaka na yan ang mismong crop nila, ma'am? Yan po ay isang mahirap sagutin. Ay, kasi wala po, pa tayong solusyon. Opo. Pero meron po tayong pwedeng gamitin yung pong mga soil-based na trichoderma po. Pwede po natin yung i-incorporate sa soil. Meron din po kasing Cholidotrichum and Fusarium. Ito po mga amag na ito ay may wide host range. Kaya po kapag nagtanim din po tayo ng paulit-ulit na mga susceptible host dun sa amag na yun po ay dapat nating hintuin o magtanim po tayo ng ibang crops na hindi siya susceptible doon sa mga yon. Kahit intercrop din po. For example po ay ito po yung sibuyas, tapos meron akong sili. Yung pa po yung pinag-aaralan namin. Baka yung nagkakos ng anthracnose ng sili ay pwede kayang lumipat din po sa sibuyas. Yung mga ganun po mga tanong po. Ang gusto po rin namin sagutin sa proyektong ito po. In terms of yung epekto nito ngayon doon sa ating mga taniman, mayroon ba tayong mga datos? Gaano ba kalaking porsyento ng ating mga taniman ng sibuyas, for example, sa isang lugar, sa Nueva Ecija, ang naapektuhan ng ganitong kondisyon, Ma'am Melissa? Apo, may reports po tayo noong 2009 na 80 to 100%. Tapos nag-conduct po kami ng disease surveys last year. Umaabot po siya ng 5 to 95% yung incidence. At base po din sa aming farmer surveys, ang sabi po nila, may yield reduction ng 50 to 80%. Kaya po rin yung farm gate price na sabi nga po natin kanina na bumababa yung income nila kasi mas bumababa din po yung presyo ng sibuyas kapag binili po sa kanila. Ayun. At base nga po doon sa surveys namin ay 90 to 100%. Then recently po may nakapag-share po sa akin ng isang datos mula sa isang munisipalidad na nagtatanim ng sibuyas ay sa vegetative and bulb stage po merong 50 to 95% na incidence at around 50 hectares po ang affected po nito. Oo, kaya siguro talagang nagre-rely tayo sa importation ng onion kasi parang talagang mababa yung produksyon dahil sa ganyang mga problema. Would you consider it as a major cause of itong low production na tinatawag natin sa ating mga sibuyasan, Ma'am Melissa? Opo, sa aspeto po ng sakit, opo. Pero mas malala pa rin po ang
dulot ng harabas, ma'am. Ayun. Kasi yung harabas po talaga ay talagang sinisira niya yung foliage po. Ubos. Yung bunga din. Kumbaga, oo, kahit na yung ubos po talaga. kahit na yung sibuyas na murang tinatawag, yung ginagamit sa ating mga iba't ibang ulam, yung green onion kung tawagin, hindi na rin mapapakinabangan kasi yaan yung mismong inaatake naku, daming problema pala. Meron bang mga scientists, meron ba kayo nire-recommend na kumbaga ay long-term solution na maaaring matagal i-implement pero in the long run will help. Sabihin natin it can, kasi parang 'di ba every year na lang parang pagrabi ng pagrabi bukod doon sa iba pang mga problema, ano ba yung long-term solution against this problem, particularly itong ating anthracnose twister sa onions? Apo. Ang una-una po dyan ay i-capacitate po natin yung farmers natin kasi ang isa po sa mga gusto nating malaman nila ay yung integrated disease management na hindi lang po puro fungicides ang gagamitin natin. At titignan din po kung ano po yung mga modes of action nito kasi meron po tayong tinatawag na fungicide resistance action group para maiwasan po natin yung pag-develop ng resistance. Isa rin po sa maiging gawin ay yung, kunwari po, nasa taniman, may nakita na tayong sakit, ay tanggalin natin yung mga may sakit na yon. Isa rin pong magandang cultural practice yun. Ang isa pa po ay yung paggamit ng biological control dahil meron po tayong registered na bacterium-based, yung bacillus-based, at trichoderma. Aside po doon ay meron po akong tinutuklas o pinag-aaralan ko po yung soil microbiome. Baka po meron kasi doon na something or microorganism or group of microorganisms na may capability po to suppress itong mga soil pathogens na to. Sa mga pag-aaral abroad, Ma'am Melissa, wala ba kayong nakikitang sabihin nating light at the end of the tunnel na pwedeng magamit ng Pilipinas, di ba? Kasi parang yun na nga, yung sinasabi mo, yung mismong soil microbiome, pwedeng nandun din yung solusyon. But are there studies that are being done abroad regarding this? Opo, yes ma'am. Meron na pong mga studies abroad na tinignan talaga nila yung soil suppressiveness. So, yun po yung aking tinututukan doon po rin sa aking PhD po, ma'am. Sa thesis ko po. Nagpi-PhD na si ma'am, ha? Good luck, good luck. At syempre, marami ka nang nagawa, hindi ka patapos ng PhD. I'm sure lalo na, kasi mas maraming mga grants na makukuha. So, itong project na ito ay under DOST Picard. So, hanggang kailan yung inyong pag-aaral o natapos na ba ito? Ongoing pa rin po siya, ma'am. Nag-start po noong 2004 pero pa-end na po kami ngayong 2024. Pa-end na po kami ngayong 2026. Pero magkakaroon po kami ng phase 2 at ang tututukan po namin doon yung biological control para mas sustainable po yung approach din natin. Sa ganitong problema, dapat talagang continuing yung suporta ng DOST Picard. Kasi kung hihinto, sayang naman. Hindi pa natin natatapos talaga yung inyong kumbaga research. So the next phase will be the biological control, which is up to when? Ayan po ba ay meron ng approval at kayo po ba ay meron ng time frame regarding that? Opo, wala pa pong time frame for now kasi kailangan ko muna namin tapusin itong ongoing project. Pero nag-uusap na po kami nung ISP manager na package na po kami ng proposal for the phase 2 po. Oo, para dire-diretso. Baka dapat, di ba, kahit hindi pa tapos yung phase 1, kumbaga, in the box na yung phase 2 para walang gap. Kasi di ba ang hirap nun kapag, lalo na kung nasa laboratory yung mga culture mo, na inaaral mo, or yung mga specimens mo, yung mga lupa na inaaral o ina-isolate mo, ina-extract mo yung mga bacteria, mahirap na ihinto yung di ba? High maintenance din niya. Naku, Ma'am Melissa, ang dami ko pang gustong itanong sa'yo pero alam niyo po ay nauubusan na tayo ng oras. Pero babalikan ko po kayo dahil alam ko marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol dito. So yung last question ko na lang po. Ano po ba yung payong maibibigay niyo doon sa ating mga, bukod sa sinabi ninyo kanina, tungkol sa tamang pagpapatubig at yun na nga, yung tungkol sa paggamit ng fungicide para hindi maging vulnerable doon sa mga wala pang nakikitang infection ang kanilang mga tanim na sibuyas? Opo.
apart po dun sa nabanggit ko kanina, na pag-aralan din po kasi na kapag mataas yung nitrogen, mas magiging succulent po yung plants at mas magiging mataas ang infection. Kaya po, isasuggest natin sa ating mga magsasaka na i-correct na po natin yung soil nutrients bago po tayo magtanim para hindi po maging succulent yung ating mga plants. Ayun. Bukod sa DA, meron bang mapagtatanungan sa UPLB tungkol sa mga ganitong pag-aaral para dun sa mga gustong siguro nagsisimula pa lang sa pagtatanim ng sibuyas? Meron pang contact details para sa mga recent studies on onions and itong fungal infection na ito, Ma'am Melissa. Opo, maaari rin po silang sumangguni sa akin dito po sa National Crop Protection Center, College of Agriculture and Food Science, UPLB. Pwede rin po nila akong kontakin sa aking Facebook account, Melissa Montecalvo. Opo, pwede rin po nilang i-check yung other technologies and products na nide-develop po ng aming center. Dahil aside po dito sa onion anthracnose, meron din po kaming separate initiatives for harabas po. Nako, ayun. Napakadami nating mga pag-aaral dyan. Sana po ay tuloy-tuloy ang inyong maging suporta mula sa DOST card. Sigurado naman ako dyan, basta DOST card ay talagang tinututukan, yung mga pag-aaral tungkol sa agrikultura. Lalo na sa mga ganyang, siguro sabihin na high value crops yan, Kasi araw-araw ay ginagamit ang sibuyas, mga kahenyo. Ako, I cannot cook, anything. Siguro mula sa Filipino food natin, mga dishes natin, hanggang doon sa mga Spanish, punong-puno yan ng sibuyas. Kaya mga kahenyo, tayo po ay tumutok lagi doon sa mga pag-aaral ng ating mga siyentista. Maraming salamat, Scientist Melissa Montecalvo. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po. Okay, mabuhay po kayo at good afternoon. Okay? Yes, ma'am. Go on. Pwede po bang mag-acknowledge, ma'am? Sure, of course. Okay po. Nais ko pong pasalamatan ng DOST Picard, lalong-lalo na po ang Picard Directors Council, headed by Dr. Ray Iborra, at ng Crops Research Division, headed po ni Ma'am Lani Pellegrina, Sir Gian and Ma'am Elena, sa pagtitiwala po sa aming proyekto. Nais ko rin po i-acknowledge ang research team namin from NCPC CAPS UPLB, si Ma'am Joy Lapitan, Ma'am Romaline Miras, and ang aming project staff, pati po ang aming mga estudyanteng on board dito. And of course, yung mga partners po namin sa Nueva Ecija, yung Regional Crop Protection Center po, ang LGU ng Laur, ng Bungabo, ng Cuyapo at ng Gimba, at lahat po ng mga farmers na na-involve po doon sa aming project. Lalong-lalo na po sa Laur Farmer Association, kila Sir Eric, kila Chairman Erwin at Council Dan. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Melissa Montecalvo mula sa mula sa National Crop Protection Center. Thank you very much ng College of Agriculture and Food Science ng UPLB. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo. Nako, mga kahenyo, wala na po tayong oras. At yan po ang ating nakapanayam para sa ating... Sila ang mga kinikilalang kawal ng siyensya at teknolohiya. Sa kanilang pananaliksik at pag-aaral, nakasalalay ang pag-unlad ng ating bansa. Sila ang mga Bayani Scientists. Mga kahenyo, sumainyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at syempre tayo po ay magkikita na naman next week. Wala po tayo talagang break up. Mga magjojowa lang po nagbe-break. Tayo po ay tuloy-tuloy ang ating pagsasama. Ako po ang inyong nakasama. Ako po si Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Huwag po kayong bibitaw at susunod na ang may trabaho kasama po ng ating mga kamanggagawang Kuya Barbie A at Ate Gladys M. Ang oras po ay 5 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check